Ka-Express, viral ngayon sa Gilas community ang biyahe ng Gilas Pilipinas mula New Zealand papuntang Perth, Australia. Dahil kahit galing sila sa isang masakit na double overtime loss kontra Tall Blacks, ramdam pa rin ang suporta ng mga Pilipino sa bawat galaw ng national team. Matapos ang 106-102 thriller sa Spark Arena, hindi na nagtagal ang Gilas sa New Zealand dahil kailangan agad nilang lumipat sa susunod na battlefield, Perth, kung saan naghihintay ang Australia Boomers sa July 6 sa RAC Arena. At dito lalong uminit ang usapan online dahil hindi simpleng arrival ang inaasahan sa Perth. May organized airport welcome mula sa Philippine community, may mga fan activities, may planned fan march, at may matinding paghahanda para gawing parang home court pa rin ang venue para sa Pilipinas. Kaya kahit talo sa score kontra New Zealand, hindi bagsak ang moral ng koponan. Sa halip, high spirits pa rin ang Gilas dahil nakita nila mismo na kahit nasa ibang bansa, sumusunod ang puso ng mga Pilipino. Sa New Zealand pa lang, malakas na ang Pinoy crowd. Ngayon sa Perth, mas lalo pang inaabangan ang reception dahil maraming kababayan ang gustong makita, salubungin at iparamdam sa Gilas na hindi sila mag-isa. Malaking hamon ang Australia, lalo na matapos tambakan ng Boomers ang Guam. Pero ang storya ngayon, Gilas is still standing, still traveling, still fighting, at bit-bit nila ang suporta ng buong sambayan ng Pilipino. Ka-Express, mainit ngayon ang balita sa Gilas Pilipinas dahil mula New Zealand, nilipad na ang ating national team patungong Perth, Australia para sa kanilang susunod na laban sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Pero ang mas viral ngayon ay hindi lang ang mismong biyahe. Ang pinag-uusapan ng mga fans ay ang inaasahang pagsalubong ng Filipino community sa Perth Airport kung saan ramdam na ramdam ang suporta sa Gilas kahit galing sila sa isang heartbreaking double overtime defeat kontra New Zealand. Kung titingnan ang sitwasyon, mabigat sana ang emotion ng Gilas. Natalo sila sa New Zealand 106-102 sa isang laban na halos nakuha na nila. Ilang beses silang lumaban pabalik. Ilang beses nilang pinatahimik ang crowd ng Tall Blacks at umabot pa sa 2 overtime bago tuluyang nakalusot ang home team. Sa ganitong klaseng talo, normal lang na masaktan ng team lalo na dahil napakalapit ng panalo. Pero dito rin makikita ang karakter ng Gilas. Hindi sila mukhang wasak, hindi sila mukhang tapos na at lalong hindi sila mukhang susuko. Pagkatapos ng New Zealand game, diretso na ang focus sa Perth. Ang Australia Boomers ang susunod na kalaban at alam ng lahat na ibang level ang hamon na ito. Unbeaten ang Australia sa group at bago pa harapin ang Gilas, tinambakan pa nila ang Guam ng 124-52. Ibig sabihin papasok ang Boomers sa July 6 game ni confident, malakas ang momentum at nasa sariling teritoryo pa nila sa RAC Arena. Pero may isang bagay na hindi kayang sukatin ng standings lang, ang presence ng Filipino fans. Sa Perth, matagal nang naghahanda ang Filipino-Australian community para salubungin ang Gilas. May airport reception. May mga kababayan na naghahanda ng flags and team colors. May mga groups na nagpaplano ng activities hanggang game day. Ang goal, iparamdam sa Gilas na kahit nasa Australia sila, hindi sila dayuhan sa court na yon. At ito ang dahilan kung bakit naging viral ang departure and travel update ng team. Para sa ordinaryong fan, airport arrival lang ito. Pero para sa Gilas community, simbolo ito ng suporta. Simbolo ito na kahit masakit ang talo sa New Zealand, may bagong energy na naghihintay sa Perth. Parang sinasabi ng mga kababayan natin doon, okay lang, laban pa, nandito kami. Ang importante ito psychologically. Dahil sa ganitong window, hindi lang talent ang kailangan. Kailangan ng mental toughness. Kailangan ng mabilis na recovery. Kailangan makalimutan ang sakit ng 2 overtime loss. Pero dalhin ang lessons nito. Kung nakita ng Gilas na kaya nilang makipagsabayan sa New Zealand sa hostile environment, kailangan nilang gamitin yon bilang gasolina kontra Australia. Kaya ngayon, habang pupunta na ang Gilas sa Perth, ang mensahe ay malinaw. Hindi pa tapos ang laban. Mas mahirap ang susunod. Oo. Mas malakas ang kalaban. Oo. Pero dala ng Gilas ang isang bagay na palaging nagbibigay buhay sa kanila sa malalaking laban. Ang suporta ng Pilipino kahit saan man sa mundo. Ka-Express, ang pinaka-importante ngayon sa Gilas Pilipinas ay kung paano nila dadalhin ang emotion mula New Zealand papuntang Perth. Dahil hindi biro ang nangyari sa Auckland. Double overtime. 40 minuto naging kulang
nadagdagan pa ng 2 extra periods at sa dulo 4 na puntos lang ang pagitan. Ibig sabihin, kahit talo ang Gilas, hindi ito yung klase ng laro na masasabi mong na-outclass sila. Lumaban sila, sumabay sila at pinilit nilang kunin ang panalo hanggang sa huling segundo. Kaya habang viral ngayon ang travel update ng Gilas mula New Zealand papuntang Australia, may mas malalim na ibig sabihin nito. Ito ang transition point ng team. Mula sa sakit ng talo, papunta sila sa bagong laban. Mula sa tahimik na locker room, papunta sila sa airport na puno ng kababayang handang sumalubong. Mula sa pressure ng New Zealand crowd, papunta sila sa Perth kung saan inaasahang magpapakita ang Filipino community ng matinding suporta. Sa mga ganitong pagkakataon, malaking bagay ang moral. Hindi lang X's and O's ang pinag-uusapan dito. Hindi lang scouting report, rotation, or adjustment sa depensa. Ang tanong dito, kaya bang bumangon agad ng Gilas? Kaya bang iwan sa Auckland ang sakit na 106-102 loss pero dalhin ang tapang na ipinakita nila roon? At mukhang oo ang sagot. Base sa mga public updates mula sa Perth Filipino community, hindi simpleng game day ang inihahanda nila. May airport welcome, may fan march, may live public viewing, may post-game gathering. May mga Pilipinong nakaabang hindi lang para manood, kundi para iparamdam sa Gilas na kahit nasa Australia sila, may home crowd pa rin silang masasandalan. Dito papasok ang viral angle. Pinakakaguluhan ang Gilas hindi dahil perfect ang record nila, kundi dahil nakita ng mga tao ang puso ng koponan. Minsan mas tumatatak pa sa fans ang team na lumalaban hanggang dulo kahit tapos sa panalo. At yan ang pinakita ng Gilas kontra New Zealand. Hindi sila bumitaw, hindi sila nag-collapse, hindi sila nagmukhang takot sa pressure. Kaya pagdating nila sa Perth, ang welcome sa kanila ay hindi lang celebration. Parang mensahe rin ito ng mga kababayan, nakita namin ang laban nyo. Tuloy lang. Pero syempre mga ka-express, kailangan magiging realistic. Ang Australia Boomers ay hindi ordinaryong kalaban. Sila ang pinakamalakas sa group at lalo pang lumakas ang confidence nila matapos durugin ang Guam sa RAC Arena. Malaki ang lamang nila sa size, depth, system, and international experience. At dahil sa Perth gaganapin ang laban, sila ang may official home court advantage. Pero may isang bagay na pwedeng gawing weapon ng Gilas, rhythm and belief. Kung kaya nilang dalhin ang intensity nila mula sa New Zealand game, kung kaya nilang bawasin ang turnovers, kung kaya nilang maging disiplinado sa transition defense, at kung kaya nilang makakuha ng solid minutes mula sa buong rotation, pwedeng maging competitive ang laban. Hindi pwede puro emosyon lang. Kailangan controlled aggression. Kailangan physical pero smart. Kailangan mabilis pero hindi nagmamadali. Sa July 6 kontra Australia, hindi madali ang laban, pero malinaw ang mensahe ng Gilas na laban pa rin. At malinaw din ang mensahe ng Filipino community sa Perth, hindi kayo nag-iisa. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.